Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kaugnay ng pagsisimula ng BSKE campaign period, nagbabala ang Kontra Daya, isang election watchdog sa pangambang pandarayang posibleng maganap ngayong panahon ng halalan dahil sa matagal ng kawalan ng transparency sa nagdaang botohan. Sa kasaysayan ng BSKE, binigyan diin ng Kontra Daya na ang botohan sa barangay ang kalimitan umanong pinagmumulan ng katiwalian, korupsyon at hitwaan sa politika. Matatanda ang kamakailan lang ay iminungkahi ni COMELEC Chairperson George Garcia ang manual recount ng mga balota na ginamit sa 2022 national elections upang suriin ang anomalya ng katiwalian sa nagdaang botohan. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suspendido na ang Maharlika Investment Fund. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Bago umalis si Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungong Saudi Arabia, nilinaw niyang hindi tuluyang suspendido ang Maharlika Investment Fund. Ayon sa Pangulo, suspendido lang ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng MIF. Aniya, kasalukuyang kinikilatis ang MIF dahil nais ng administrasyon na ayusin ang istruktura nito upang ma-maximize ang buong potensyal nito. Tiniyak naman ng Pangulo na asahan ang mas maayos na sistema ng MIF dahil kasalukuyang nagsasagawa ito ng mga konsultasyon sa mga iba't ibang stakeholders. Dagdag pa niya, muling magbabalik operasyon ng MIF bago matapos ang taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Formal nang nagretiro ang ika-29 na Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Artemio Abu pagkatapos ng mahigit 35 serbisyo sa publiko kahapon ika-19 ng Oktubre. Pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang kanyang retirement ceremony sa National Headquarters Port Area, Manila. Ayon kay Abu, itinuring niya ang karangalan na maglingkod sa bansa kasama ang kanyang mga kapwa Coast Guardians na gumanap ng mahalagang bahagi sa pagbuo ng kultura ng paggalang at kahusayan sa loob ng PCG. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, banta ng ASF nagdulot ng mahigpit na quarantine checkpoints sa mga hayop. Mga paliparan sa ilalim ng kaap, kasalukuyang nakataas ang alert status para sa nalalapit na botohan. Turistang Israeli wanted sa BI dahil sa vowsy. PCG Admiral Abu nagretiro na matapos ang mahigit 35 taon ng serbisyo sa Coast Guard. Demanda Mi Scheme isinulong ng DOJ bilang suporta sa pagpugsa ng BA sa mga pugante. DILG hinikayat ang mga LGU na puksain ng malnutrisyon sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Patuloy na isinasagawa ng kaap ang Oplan Biyaheng Ayos para sa papalapit na botohan at undas, kung saan ang alert status ng mga paliparan ay kasalukuyang nakataas. Sa ilalim din ng operasyon ay angkop ang no-leave na polisiya upang mas matutukan ang seguridad ng mga pasahero. Para naman mas pabilisin ang pagresponde sa mga katanungan ng mga pasahero, ay itinayo rin ang malasakit help desk at hotlines. Matapos ang sunod-sunod na insidente ng hacking sa mga website ng gobyerno, ibinabahagi ng PNP-ACG na handa sila umano tumulong para rito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Inilahad ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang kanilang pagtulong sa magkakasunod na pangyayari ng hacking sa mga website ng gobyerno. Ito ay matapos magsimula ang pangahak sa Philippine Health Insurance Corp o PhilHealth.
Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, handa umano ang ahensya na makipagtulungan sa investigasyon sa mga insidente ng data system breach. Samantala, mas paigtingin naman ng PNP ang cybersecurity sa mga police force office sa ilalim ng direktiba ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Ito'y matapos magkaroon ng mga ulat na nakompromiso ang data system ng forensic group ng PNP kung saan sinuri ito ni Fajardo at napag-alamang buo pa naman ang mga record at hindi nagalaw. Pero patuloy pa rin ang investigasyon laban dito at ang pagsasagawa ng vulnerability tests. Dagdag pa niya, hindi tila naapektuhan ang online portal ng PNP Recruitment and Selection Service sa nasabing data breach. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagpasalamat ang Bureau of Immigration o BI sa Department of Justice o DOJ sa kanilang suporta sa pagresolba sa Demanda-Me Scheme. Sa public hearing ng Committee on Finance na pinangunahan ni Senador Sonny Angara kamakailan, inihayag ni Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla sa mga mambabatas ang scheme na ginagamit ng mga inarestong dayuhan sa kustodiya ng BI. Idinetalya ni BI Commissioner Norman Tansinco ang scheme at sinabing dahil hindi maipapatupad ang deportasyon ng mga dayuhan kung mayroon silang nakabinbin na lokal na kaso. Ilang mga dayuhan ang pumunta sa paghingi ng serbisyo ng mga tiwaling abogado upang magsampa ng mga walang kabuluhang kaso laban sa kanilang sarili upang maantala ang kanilang deportasyon. Kami ang boses. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, banta ng ASF nagdulot ng mahigpit na quarantine checkpoints sa mga hayop. Mga paliparan sa ilalim ng kaap, kasalukuyang nakataas ang alert status para sa nalalapit na botohan. Turistang Israeli wanted sa BI dahil sa vowsy. PCG Admiral Abu nagretiro na matapos ang mahigit 35 taon ng serbisyo sa Coast Guard. Demanda-Me Scheme isinulong ng DOJ bilang suporta sa pagpugsa ng BA sa mga pugante. DILG hinikayat ang mga LGU na puksain ang malnutrisyon sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ipinahayag ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang marching orders nito sa ika-30 Philippine Coast Guard Commandant na si CG Admiral Ronnie Hill Gavan. Ilan sa tinukoy ni Bautista, nararapat na paigtingin ang relasyon sa pagitan ng DOTR at PCG sa pamamagitan ng pagtakda ng regular na mga pagpupulong at konsultasyon, kabilang na rin ang pagre-revisit sa mga pulisiya. Isa pa sa dapat na isaalang-alang ay ang kapakanan ng Philippine Coast Guard personnel na kailangang suriin ng pulisiya sa kanilang promotion at maayos na pagtatalaga sa mga outpost ng ahensya. Aniya, dapat ring suportahan ng bagong commandant ang hangarin ni Pangulong Marcos na pabilisin ang modernisasyon ng PCG. Inaresto ng Bureau of Immigration ang Israeli sa kaso ukol sa vowsy. Matapos nitong magtangkang patagalin ang kanyang pamamalagi sa bansa. Narito ang balita para sa buong detalye. Isang lalaking Israeli arestado dahil sa kanyang kaso sa bansa na ukol sa Violence Against Women and Children o VAWSI. Ukol sa pahayag ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco, ang sospek ay kinilalang si Amir Tesler na may edad na 49 taong gulang, na isa ring turista galing sa bansang Israel. Ayon sa ulat, nahuli si Tesler sa BI Head Office sa Maynila noong ika-18 araw ng Oktubre, kung saan siya ay nagtangkang patagalin ang kanyang pamamalagi sa bansa.
Dito na pag-alaman ng mga otoridad na si Tesler ay nadidiin pa sa kasong ukol sa vowsy na siyang inisyu ng Regional Trial Court sa Pasay noong Setyembre, 2 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, idinulog ng ahensya si Tesler sa Philippine National Police para sa pag-uusig ng kasong kanyang kinakaharap. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagdiriwang ng PPA matapos mapanalunan ng Pilipinas ang Best Cruise Destination in Asia 2023 sa World Cruise Awards, ibinahagi ni PPA General Manager Jay Santiago na bunga ito ng patuloy na pagsisikap ng DOT at ng gobyerno. Ayon sa kanya, ang pagtatayo ng mga terminals ay naumpisahan na para sa mga cruise ships na siyang mas magpapabuti sa pagbibigay ng serbisyo sa mga pasahero. Naniniwala rin siya na hindi lamang sa tourist destination nahihikayat ang mga dayuhan, kundi pati na rin sa yamang taglay sa kultura ng mga Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, banta ng ASF nagdulot ng mahigpit na quarantine checkpoints sa mga hayop. Mga paliparan sa ilalim ng kaap, kasalukuyang nakataas ang alert status para sa nalalapit na botohan. Turistang Israeli wanted sa BI dahil sa vowsy. PCG Admiral Abu nagretiro na matapos ang mahigit 35 taon ng serbisyo sa Coast Guard. Demanda Miss Kim isinulong ng DOJ bilang suporta sa pagpuksa ng BA sa mga pugante. DILG hinikayat ang mga LGU na puksain ang malnutrisyon sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.